my name is EJ. I'm the curator and the tour guide of the museum. Welcome to Nono, Museum of Art History. So, this is the first museum here in town na nagpapakita nung pinagmula ng aming bayan. So, the name of the museum is Nono from the word ninuno, mga ancestors. Ibig sabihin yung mga makikita natin sa museum ay mga tao sa likod ng tagumpay ng Angono kung bakit kami nakilala as the art capital of the Philippines. So we have two Nono Masters. When we say Nono Masters, sila yung mga nagpasimula ng sining dito sa aming bayan. So on that side of the museum, we have Pedro Piñon. Ayan. So that is his original self-portrait. It was painted in a galvanized iron sheet or hierro in Tagalog. Siyempre sa tagal na nung painting, it was 1890s pa, kaya medyo kinakalawang na yung self-portrait niya. Siya yung gumawa ng mga religious images here in town, San Vicente and San Pedro. Ginagamit pa rin siya sa simbahan ng San Clemente. Then, of course, aside from Pedro Piñon, we have another Nono master here. His name is Juan Senson, or mas kilala siya sa aming bayan na Tandang Wancho. So si Tandang Wancho, siya ay nagtinta ng vista partial na nagpapakita ng kaugalian at mga hanap buhay sa aming bayan during 1800s. So ito, meron dyan mga imahe ng mga hasyenderos and hasyenderas. Of course, dahil marami kaming farmland before, marami kami dyan mga mag-farmers. And then, yung ating mga locals, of course, 1800s, uso pa ang harana, kaya may imahe ng lalaki may hawak na gitara. And yung tinatawag nating mga embarkasyones. Yan, yung mga embarkasyones are steel boats na nagkikarry ng stone. Yung mga stone na yun, kinukuha nila between the area of Angono and Tayuman. And then passing to Lawa ng Bai, and then going to Pasig River. Ang endpoint nun will be in Intramuros, particularly Puerta de Santa Lucia. So when you visited Puerta de Santa Lucia in Intramuros, may ambag po yung aming bayan sa pagtatayo ng structure na yon. So yan yung kabuuan ng painting ni Tandang Wancho. This is just a replica. Yung original po niya nasa loob po ng Money Bank or Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinawag na Angono ang lugar. Kasi yung mga tao kapag bumibisita sa Casa Hacienda dati, nababanggit nila yung word na Angono or ang baho, no? Kasi naaamoy nila yung mabahong amoy ng Monte Humara. So aside from this Monte Humara, meron tayo dito pang dalawang pinaghanguan ng pangalan ng aming lugar. Of course, pinakakilalang kwento si Nuno, isang matandang lalaki or siya yung nag-overlook sa mga tao ng bayan dati. Kapag may problema yung mga tao or nagkakasakit sa kanyang tumatakbo. Now in honor of that Nuno or ang Uno, yon, isa siya sa pinaghanguan ng pangalan ng lugar. And then dati sa Lawa ng Bai, marami diyang freshwater crocodile. So yung mga ninuno namin dito sa Angono, naniniwala sila na yung mga buwaya daw sa ilog na nakikita nila dati, yun daw yung mga lolo at lola namin na namamatay. So bago daw sila makatawid sa kabilang buhay, nagre-reincarnate muna as freshwater crocodile. So imbis na patayin nila yung mga buwaya dati, pinapakain nila yun para daw makatawid sa kabilang buhay yung mga ninuno namin. So kapag may papalapit na crocodile, ang nono, which means si lolo or si lola. Ayun. And then on this side of the museum naman po, we have here the book written by Eugenio Brahera Lara II. Ayan po, ang title po niya ay Readings of the History of Angono. This is unpublished book. This is the only copy that we have. So dyan po namin binase yung mga ilan sa mga sinasabi or pinagkwento nating mga story ng aming bayan. So yung history nandiyan po siya. The oldest and functioning church here in town, St. Clement Church. Imagine, nag-start siya sa ganitong halaga lang. Pero syempre, malaking halaga na yan. And sculptures naman po made by Kiko Senson. Si Kiko Senson po ay apo ni Tandang Wancho, which is one of our Nono masters. Yan. Mga bust of heroes. Of course, para makilala at maalala ng mga tao ng bayan, particularly yung mga estudyante namin, kung ano ba yung kabayanihan ng mga ginawa ng ating mga bayani, particularly our national hero, Dr. Jose Rizal. Petro Kings po is the oldest
here in our country, and ang nakadiscover po niyan ay ang isa sa mga national artists from Angono, Carlos Botong Francisco. Ayan. So here in Angono, we are the art capital of the Philippines because of all the places in the country. Kami lang po yung may dalawang national artists na dito mismo sa bayan namin nakatira. So we have Lucio San Pedro when it comes to music and Carlos Botong Francisco when it comes to visual arts. Ayan. And hopefully maging tatlo sila kasi meron kaming isa pang nominee for national artist this year, si Sir Nemesio Miranda. And syempre dahil pinapalawig sa tulong na rin ng ating mga LGU sa pangunan ng ating Mayor Jeremy Calderon, Vice Mayor Vice Calderon, and of course the Angono Cultural Heritage Office and Angono Tourism Office, mas napapalago yung sining sa ating bayan. So nagke-create tayo ng mga artists na talagang tumatatak sa puso ng mga, hindi lang ng mga lokal na Angono, kundi sa iba't ibang parte rin ng Pilipinas. If you like this video, make sure to subscribe for more. Kasi we just opened it last February, this 2023. But hopefully, sooner or later, mas mapalaki natin siya, mas maparami po natin yung aming mga collections, para mas marami po kaming story na maikwento po sa inyo. Ayan. Again, if you want to know more about the upcoming activities of Angono, we have our Facebook pages, Angono Tourism and Angono Cultural Heritage Office. Once again, I'm EJ. Thank you for visiting Nono Museum. Kaya tinawag namang Art Capital of the Philippines ang Angono dahil nagsimula yan kay Ginoong Botong Francisco. Doon nagsimula yan. Ngayon, doon sa paintings ni Botong, kung hindi ako nagkakamali na inabot ko na rin, ang kanyang mga likha ay kung saan saan nakarating na hinangaan din naman ng mga tao. At doon maraming pintor na nagsikap na makuha ang format ng paintings ni Botong. Kaya sa dami namang iyon, sa tagal ng panahon, na maraming lumitaw ng mga taong naging mahilig sa pagpipinta, lumaganap ang paintings sa Angono. Kaya tinawag ng Art Capital of the Philippines. May Miranda, ilan niyo sir? Ni Miranda ay ka-eskwela ko ng elementary. Hindi siya dito sa nag-high school. Doon sa Taytay siya nag-high school. Pero dito siya nag-elementary. Kaya yung ka-eskwela ko, iyan sa simula pa lang. Elementary pa lang, mahilig ko Sa pagpipinta. sa pagpipinta. Wala siyang sasabihin nating pinagmanahang angkan para magpinta. Lehitimong sikap niya. Hilig niya talaga. Hindi ko masasabi siya hinangopya o pumaris kung kanino man. Talagang elementary pa lang, kita ko na kamay niya. Magaling talaga siyang gumawa ng pagpipinta. At yun, simula na kay Botong, hanggang dyan sa kay Nemi, hanggang dyan kay Pitong Blanco, hanggang sa kung kanino na, sa dumami ang nagpe-paintings, kaya tinawag ng Art Capital Of the Philippines, Oo. ang Angono. Oo.